So basically po, autism or autism spectrum disorder or ASD para po sa shortcut, ano po siya, neurodevelopmental disorder. So ibig pong sabihin, hindi siya yung nakakahawa, it's brain-based. Tapos neurodevelopmental, ibig sabihin rin, hindi lang ito mangyayari 6 months ago, 1 year ago. Ito po, from the start, simula nung maliit pa, bata pa, nandyan na po yan. Yun nga lang, yung pong mga signs, yung mga behaviors, makikita lang natin habang lumalaki. They do develop. It's just that they develop differently. They do have potentials. So, like any other child, we help them to reach their potential. It's like we give them a protocol or a guide, no? Magsisimula muna kami sa sleeping habits or sleep, and then the sleeping time, the waking time, kasi it's really important to have a routine. Kaya ang lifestyle, di ba? Habits muna, routines, and then how you become having a good lifestyle. So, sleep and waking time, dun kami nagsisimula. Hindi agad diet, sige, ito bigay natin. Hindi, maayos dapat yung sleep mo. Kasi kung hindi, you don't have a good sleeping routine, you keep on changing it, then affected din yung hormones mo sa hapon o gabi, kaya mapapansin ng iba na parang ang lakas nila kumain sa gabi compared na hindi sila nagbe-breakfast sa umaga because the hormones could be deranged, stress hormones could be going up in the afternoon, and then syempre emotional eating din, no, na napapansin din natin na nasa-stress tayo, kaya mas napapakain tayo. Kaya yun, that's a sleep. And then the next one is the routines of the eating patterns. I really stress that one to my patients na hindi ibig sabihin nag-IF kayo or intermittent fasting na still uso pa rin, is you're gonna eat 12 to 8, yun lang within that schedule. Tapos may meal, sige 2 o'clock na kakain, the next day 4 p.m. Hindi ganun eh. Kailangan you have a regular eating pattern para your hormones would also know na ito yung time na para kakain ka, hindi rin bubugso rin yung acid reflux, no? And then the next din is ina-anticipate na natin, inuunahan na natin yung ating utak at yung katawan na hindi na siya mapapakain sa gabi. Okay? So, yun din, eating patterns. Then, physical activity matters too. Hindi agad na, sige, exercise agad para mag-lose ng weight. Kasi, if we just combine the two right away, naglalaban ng katawan. Physical stress, emotional, and mental stress. Kasi, nag-exercise ka na, dinadiet ka pa, di wala ka na ganong sustansya, so papakain ka after the 3rd day. Kaya yung iba sasabihin, nakakapagod, ayoko na mag-weight loss. Ang hypertension ay isa sa pinaka significant na public health concern sa Pilipinas, hindi lang dito, actually sa buong mundo. No? May pag-aaral ang Philippine Heart Association, yung Presyon 4, it was actually published in 2021. Kung titignan natin from 1990 up to the present, there's a continuously increasing trend of the prevalence of hypertension. Kung ikukumpara natin last 1990, it was at 22%, and 2023, it was 25%. But now, if you see our present statistics, last 2021, ito ay umaabot na ng 37% ang merong hypertension. So, kung tutuusin, paakyat ng paakyat ang merong hypertension. And alam naman natin na ang hypertension ay ang isa sa pinaka-common na mga disease among Filipinos. Yung mga major risk factors for cancer includes yung tobacco use, drinking, yung alcohol consumption, poor diet, lack of physical activity or exercise, obesity, at saka exposure to the different environmental pollutants. So, hindi lang po yan, no? Meron din po yung mga infection na nag-i-increase ng risk natin for cancer like HPV and hepatitis B na nagkakos ng cervical and liver cancer. So, ito po yung mga risk factors natin for cancers, no? Karaniwan ang paggamot para sa asthma or hika ay kinabibilangan ng kombinasyon ng mga gamot at syempre sa pagbabago ng pamumuhay. Kabilang dito ang mga gamot para sa pangmatagalang control tulad ng inhaled corticosteroids upang mabawasan ang swelling sa ating airway. Mga mabilisang lunas tulad ng short-acting beta-agonist para agad na lunas tuwing umaatake ang hika. Mahalaga din po ang regular na check-up kasama ang mga healthcare providers o mga doktor upang masubaybayan ang function ng ating lungs o ang ating baga at mai-adjust ang tamang prescription ng paggamot
kung kinakailangan. So madami pong mga causes ng hearing loss po, among which po is one, matagal na exposure sa mga malalakas na tunog. So gaya ng traffic, karaoke, firecrackers, mga gunshot wounds, mga exposed sa music, or mga work-related po gaya sa mga minero po, sa mga factory, or mga dalas gumamit na mga machines po. Ang iba po, yung pwedeng mga nagkakaroon ng mga infection ng tenga, gaya ng mga bata dito sa Pilipinas na nagkakaroon ng chronic na ear infection na hindi na nagagamot at nagdudulot to ng hearing loss. Pwede rin po ang maling paggamit ng cotton buds po na common na ginagamit po natin sa pang-araw-araw. Imbis na malinisan po natin, mas naitutulak pa po paloob. Sa ibang mga kaso po, nabubutas pa po nila yung eardrum po na maglilid po to ng hearing loss. So, sa mga bata po, pag mga untreated illnesses gaya ng measles, meningitis, rubella at mga iba pang infeksyon. May mga gamot din po na certain na gamot na pwede rin makakos ng hearing loss po in some cases. Or in worst or some cases po like head trauma or mga aksidente po. Ang sleep hygiene po ay tumutukoy sa mga practices na nagpo-promote ng consistent at high quality or busog na pagtulog. Kabilang po dito ang pag-establish ng healthy bedtime routines, paggawa ng environment na conducive sa pagtulog. So, good sleep hygiene po is very essential, napaka-importante po para sa mental at physical health na tumutulong na pang-regulate ng stress hormones, pang-support po sa immune function at pag-enhance ng cognitive performance. Wag po natin kakalimutan ngayon, no, ang colorectal cancer po is something po na treatable, no, and preventable. So, umasa rin po tayo sa support ng ating pamilya, no? Sumali sa mga support groups. At huwag kalimutang alagaan ang mental health. No? So, malaking bagay po ang counseling at mindfulness para malampasan ang emotional na pagsubok sa sakit na ito. Kasi tama po kayo, talagang, lalo na po isang bagay siguro for colorectal cancer patients ang pagkakaroon ng colostomy na tinatawag. Ito po yung nagkakaroon sila ng bag, o kung saan na po lalabas ng ang kanilang dumi. And pag nangyari po sa pasyente ito, talagang ito po yung medyo nagkakos ng depression. So, napakahalaga ng mainam or very good family support. Ito yung tinatawag mo, Doc, ito yung colostomy bag, no? Di ba permanent na yun? So, hindi po lahat. Hindi naman po Hindi lahat, lahat. ay permanent. Ang oropharyngeal cancer, ito po yung tumutukoy na cancer sa ating tonsils, sa likod ng ating dila o sa gitnang bahagi ng ating lalamunan. Sa buong mundo po, napakadalas po ito at sabi nga po, sanhi ng HPV o Human Papillomavirus. Pero dito naman sa atin sa Pilipinas, mas malaki pa rin ang papel ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Sa isang pag-aaral sa ibang ospital, maabot ng about 52% ng mga kaso ng oropharyngeal cancer ay sanhi ng HPV. Pero karamihan ng mga pasyente ay matatanda o yung mga malalakas uminom ng alak o yung mga gumagamit ng tabako. Kaya naman mahalagang malaman ng mga panganib upang maiwasan ito. Paano natin mapapabuti ang workplace safety at health systems? Narito po ang ilang solusyon. Unang-una po, napakahalagang leadership and governance. Dapat po lahat ng health facilities ay nagtatag ng kanilang mga occupational safety and health committees upang masigurong nasusunod ang mga patakaran at mamonitor ang workplace hazard araw-araw. Pangalawa, technology integration. Gumagamit din dapat po tayo ng mga digital tools tulad ng AI-powered monitoring systems para mabilis matukoy ang mga panganib at mapabilis ang emergency response. Pangatlo, regular training programs. Siguraduhin may regular na pagsasanay para sa lahat ng mga empleyado mula sa janitors hanggang sa senior medical staff upang maging handa sila sa anumang sitwasyon tulad ng mga earthquake drills. Pang-apat, napakahalaga rin po ng collaborative efforts. Kailangan po natin makipagtulungan sa ibang ospital o ibang organisasyon upang magbahagi ng resources tulad ng ibang medical equipment at best practices. Ang voice disorders ay kondisyon kung saan nagbabago ang ating boses. Ito ay pwedeng, maraming simptomas po yan, pwedeng humina ang inyong boses, pwedeng mawala ang inyong boses, pwedeng maging malat o pamamaos ng inyong boses, pwede ring masakit habang magsalita.
Meron po itong 4 na klase. Ang una po, yung sinatawag po nating organic. Ibig sabihin, may physical changes sa ating vocal folds or vocal cords. Pangalawa, pwede rin po itong functional problem. Ibig pong sabihin, dahil sa overuse ng inyong boses o maling paggamit ng inyong boses, nagkakaroon po kayo ng mga ganitong simptomas. Pangatlo, pwede po itong tawaging neurogenic. Ibig sabihin, meron pong problema dun sa nerves na nagko-control sa ating vocal cords or vocal folds. At yung pang-apat, pwede naman po itong tawaging psychogenic voice disorder. Ibig sabihin, may kinalaman po ang ating emosyon o dahil sa stress na outside the vocal cords kaya nagbabago po ang simptomas at pakiramdam ng ating boses. Parang ang focus pagka sinabi ang word na vaccination is mga bata, no? Pero ang totoo niyan, habang tumatanda tayo, humihina ang ating natural na resistensya. Okay? Kaya mas nagiging prone tayo, no, sa mga sakit tulad ng flu, pneumonia, shingles at iba pa. Ang bakuna ay hindi lang proteksyon para sa ating sarili. Ito ay nagpoprotekta din para sa ating pamilya at sa buong komunidad. Ang hemophilia ay isang genetic disorder kung saan kulang ang mga clotting factors, mga proteinang tumutulong para tumigil ang pagdurugo. Kapag kulang ang factor 8 or factor 9, hindi agad tumitigil ang pagdurugo. Kaya yung simpleng lagnat-lagnat, pasa, para sa mga karamihan, pwedeng magdulot ng matagal na pagdurugo, pananakit ng kasukasuan, or minsan delikadong internal bleeding. Ayon sa mga pag-aaral, may dalawang pangunahing uri. So you have your hemophilia A, yun ang kulang sa factor 8, at ang hemophilia B, yan ang kulang sa factor 9. Ang hemophilia ang mas nakikita natin dito sa Pilipinas. So 8 sa 8 o 8 out of 10 of cases, hemophilia A ang nakikita natin here in the Philippines. Ayon sa mga datos, mahigit 85 hanggang 94% ng mga aksidente dito sa Philippines ay dahil sa human error. Ilan sa mga common na pagkakamali, ang una, pagmamadali o overspeeding. Pwede rin pong pagka-distracted driving gaya ng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Hindi tamang pag-overtake o pagliko sa kalsada. Pagmamaneho ng lasing or under the influence of alcohol. Pwede rin pong dahil sa pagod or fatigue, lalo na sa ating mga bus drivers at truck drivers. At syempre po at dahil din po sa hindi pagsunod sa traffic rules. Kasi karamihan sa mga tao, wala talagang nararamdaman, ano? Pwede lang naman silang magkaroon ng simptomas pag medyo malala na, no? Meron ng tama yung mga ibang organo natin, ano, kapag sobrang mataas ang blood pressure natin, pwedeng maramdaman ng matinding sakit ng ulo, pwedeng mahilo, pwedeng dumugo yung ilong nila, pumutok yung mga ugat sa ilong, dudugo yan, o pwede rin lumabo ang paningin nila. So, sa atin, madalas itong dinidescribe o sinasabi ng mga pasyente, mainit ang dugo, parang kumukulo yung dugo ko. Pero yun nga po, madalas, wala talagang nararamdaman ng mga pasyente natin. Hindi nila alam na may high blood sila. Alam niyo po ba mga ka-health matters na dito po sa ating lungsod, Baguio City, mahigpit po na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa lahat ng pampublikong ligat. Sa totoo lang po, meron po tayong city ordinance na nagbabawal ng paninigarilyo sa mga parks, sa terminals, at mga sidewalks, at kahit sa loob po ng ating mga sasakyan, lalo na kung meron po tayong kasamang mga bata o buntis. Ngayon po, ang mga lumalabag po dito ay may kaukulang multa at syempre po merong kasamang community service yan. Ang ganda ng epekto nito, Doc, ha? Mas presko ang hangin, mas ligtas sa mga bata, at mas disiplinado ang komunidad. Pasensya na sa mga naaawat at nahuhuli. Pero ang importante, protektahan natin ang kalusugan at protektahan natin ang environment. Diba? Environmentally, health-friendly Baguio. Marami ng ibang lungsod at bayan ang sumusunod sa yapak ng Baguio. Di ba may tagline nga tayo na Breathe Better Baguio? Kaya sana dumami pang mga lugar sa buong Pilipinas. Ripple effect nga, ika nga. So ang cervical cancer ay cancer na nagmumula sa kwelyo ng matres or ito yung bahagi ng uterus na nagko-connect sa uterus sa kayong vagina. So dito rin nagsisimula yung mga abnormal na paglaki ng cells at kung kumalat ito, magiging cancer na siya. Sa Pilipinas, malaking bahagi ng cervical cancer ang sanhi ng persistent HPV or human papilloma virus infection. Lalo na yung
high-risk types na 16 and 18. Although common naman ang HPV infection, pero kadalasan kaya naman ng immune system natin na i-clear ito. Ngunit, pag hindi maayos ang immune system at persistent ito, nagkakaroon ng precancerous lesions na pwede magkaroon or pwede maging cancer. So, tama po no, Doktong. So, sa Pilipinas, may cyclical pattern ang dengue outbreaks. So, tuwing 3 hanggang 5 taon, no, ay nagkakaroon ng malaking surge na kaso. So, nung 2025, nitong 2025, umabot na po tayo, no, sa mahigit 95,000 na kaso sa unang ilang buwan pa lamang, no, ng taon. 75% ito, no, ng pagtaas kumpara, no, sa same period last year. So, syempre, pinaka-apektado pa din, no, yung mga pinakamataong lugar dito sa ating bansa, kagaya ng Calabarzon, NCR at Central Luzon. Pero syempre, hindi lang ito problema, no, sa lowland areas. So sa Baguio City at Cordillera Region, kahit malamig ang klima, may mga stagnant water, no, at lamok pa rin na nagdadala ng dengue virus. Kaya mahalaga ring paigtingin, no, ang pag-iingat kahit sa mga lugar na iniisip nating hindi pabor, no, sa lamok. So mga dahilan ng pagdami ng kaso ay ang maagang pag-ulan. Okay, so ngayon, no, super rainy season na. Okay, at pagtaas, no, ng temperatura at pagtaas, no, ng populasyon, kakulangan ng waste management, okay, at syempre climate change, no, na nagpapahaba ng panahon ng pagkalat ng lamok. Okay. Ang dumi ng dust mites ang nagpapasimula ng allergic inflammation sa ating ilong at sinuses na nagdudulot ng pamamaga at pagbabara sa drainage ng mucus. Dahil dito, dumadami ang bacteria at nagkakaroon ng sinus infection. Siyempre, apektado rin ang ating eustachian tubes. Ito po yung maliit na daanan mula sa ilong papunta sa ating tenga. Kaya nagkakaroon ng pakiramdam ng pagbabara sa loob ng tenga, minsan nangangati at tuloy-tuloy po ito sa infection. Ganon din ang epekto ng amag, lalo na sa mga bahay na madidilim at hindi maayos ang ventilation. Nagdudulot din ito ng pamamaga sa loob ng ilong at sinuses, nagpapalala ng baradong ilong at nagpapataas ng panganib sa infection. Dito sa Baguio, yung klima natin dito, tuloy-tuloy ang exposure kaya mahirap mawala ang ating mga simptomas. So nakakahawa ang mpox, no, primarily through skin-to-skin contact, no, pagka may kayakap, halik, sexual contact, no, at pati yung paggamit ng mga parehong gamit tulad ng tuwalya o bedsheet, linens, no. Pwede rin ito kumalat sa droplets kapag malapitan ng usapan o may ubo ang may sakit. Pero ito ay hindi madalas, no, na alam. Pwede rin itong maipasa, okay, sa pinagbubuntis, no, ng isang nanay o sa kanyang anak during delivery. So, delikado ito lalo na sa mga newborns. Hindi ba siya airborne, Doc Bernard? Technically, hindi siya airborne. Hindi siya airborne. Oo. Katulad ng COVID-19. Okay, Doc Bernard, nabanggit mo kanina na pwede rin transmit ito sa pagbubuntis, may itatransmit nila ito sa kanilang newborn. Paano ito kung first trimester siya nagkaroon or maililipat ba niya yan sa baby niya? Ganon, Doc Bernard, paano yun? Okay. So, may tatlong instances, okay, na pwedeng mahawa, no, si baby ng isang mother, okay, na positive for mpox. So, either during pagbubuntis, okay, during panganganak, at saka during, no, napanganak na niya and then nagpadede or nagpasuso si mother. Okay? So, pagka first trimester, obviously, matagal pa yun, no? Likely nag-recover na, no, si mother doon sa kanyang mpox. Pero pag si nanay or si mother ay nagkaroon ng mpox, towards the end, no, ng pagbubuntis or doon sa third trimester, doon siya nagkaroon ng lesion or doon siya nahawa ng mpox. So, doon nagkakaroon ng chance, no, na mahawa si baby.